Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Bob. Tawagin mo na lang akong Emilio, taga Cubao. Kung okay lang po sa inyo ay paki-shoutout na rin yung mga tricycle drivers sa may Cubao. Yung iba sa kanila ay nakikinig rin sa inyo. Salamat po in advance. Nainganyo akong mag-share ng nakakakilabot na karanasan ko dahil na rin sa udyok ng kapatid ko. Nangyari ito taong 2007. Isa akong tricycle driver noon na nakaparada sa pilahan ng mga tricycle sa isa sa mga mall sa Cubao. Nagkaroon ako ng pasahero noon na isang estudyanteng babae. Siguro ay gumala at tumambay ito sa mall dahil nakasuot pa ito ng uniform. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng mall at kung saan ito nag-aaral. Sa 11th Avenue Street ito nagpahatid at bumaba sa isang 3-floor na bahay bago ko ihatid sa 12th Avenue Street ang huling pasahero ko. Tuwing 5 PM ito sumasakay sa minamaneho kong tricycle. Para naging suki ko na nga kung matatawag sa ilang beses nitong pabalik-balik ng sakay sa akin. Pero isang makulimlim na hapon nun, balak ko na sanang umuwi dahil nagsimula na naman ang baha sa isang barangay na malapit lang sa Cubao. Bigla akong nakaramdam ng kaba dahil baka abutan ng baha. Akmang papaalis na ako sa pila nang mamataan ang isang estudyante na mahinahong naglalakad papunta sa kinaroroonan ko. Nagdalawang isip pa ako noon na umalis dahil lumalakas na rin ang ulan. Ang sabi ko pa sa sarili, di naman siguro ako aabutan ng baha at makakauwi din agad ako basta maihatid ko lang yung batang to. Kaya pinasakay ko na siya at hinatid sa kanila. Lumipas ang maraming araw at hindi ko na nakikita yung estudyanteng yon. Sa isip ko pa nga baka napabisi o sumasakay na sa ibang tricycle driver. Binaliwala ko na lang kasi hindi ko naman talaga ruta yung daan papuntang 11th Avenue. Isa lang ito sa pinagbabawal na teknik ng ibang drivers na gustong kumita. Todo iwas na lang talaga ako sa mga nagbabantay sa daan para iwas huli. Siguro mga 3 linggo ang nakalipas. Umulan na naman noon at ang lakas ng hangin. Panibagong bagyo na naman ang parating. Nang muling sumakay sa tricycle ko yung estudyanteng babaeng yon. Nung time na yon, kinilabutan ako pero hindi ko alam kung bakit. Bigla rin akong kinabahan. Hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko noon. Nagdalawang isip pa nga ako kung ihahatid ko ba yung suki ko na yon o ipalipat ko na lang sa ibang tricycle driver. Pero sa ngalan ng bayad, naging alipin ako ng sadapi. Pinilit ko na lang talaga yung sarili ko kahit na gusto ko nang iwasan yung rutang yon. Ang pasahero ko pa lang yon ay masyadong tahimik. Nagsasalita lang siya tuwing sasabihin nito ang lugar kung saan siya magpapahatid o kung nakarating na sa paroroonan kung saan yung bahay nila. Pero dahil ilang beses ko na itong naihatid dati, kaya hindi na niya kailangan pa magsalita. Tahimik lang talaga ito sa buong biyahe. May napansin din ako ng mga panahon na yon na sa tuwing dumadaan ako ng 11th Avenue ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kilabutan. Yung para bang automatic na nagre-react yung katawan ko kapag naririnig ko yung kalye na yon. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko nung time na yon, lalo nang tumigil ito sa tapat ng bahay nila. Sa totoo lang, hindi naman nakakatakot yung itsura ng bahay. Pero may kakaibang kilabot ang dulot nito sa akin. Siguro lumipas ang ilang buwan. Nagkaroon ako ng pasahero na sa 11th Avenue din magpapahatid. Nakakwentuhan ko ito. May nabanggit itong pangyayari na bumagabag talaga sa akin ng ilang araw. Ayon rito, may isang estudyante raw ang nagbigti sa 11th Avenue na yon. Nakita itong nakalambitin sa garahe ng kanilang bahay. May terrace yung ibabaw na bahagi ng garaheng yon. Habang nakikinig ako sa kwento ng pasahero ko, ay hindi ko maiwasang kilabutan. Ang lakas pa nga ng kutob ko na parang kilala ko yung estudyanteng tinutukoy nito sa kwento. Para pa akong nanlambot ng mga oras na yon dahil nung dumaan kami sa tapat ng bahay ng dati kong suking estudyante, ay tinuro ng pasahero na yon yung bahay na yon. Ang sabi nito, yun daw mismo ang bahay ng nagpaamatay na estudyante. Nagtataa pa nga ang pasahero ko nung bigla kong tinigil yung tricycle ko sa isang tabi. Pakiramdam ko kasi noong mga panahon na yon
ay nahilo ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko at kilabot. Nagdesisyon muna akong itigil yung pamamasada ko nung araw na yon at kinabukasan para pahupain yung kilabot na nararamdaman ko nun. Grabe kasi talaga. Lalo na nung sinabi ng pasaherong nakakwentuhan ko na palagi raw nagpapakita yung estudyanteng yon kahit halos 6 na buwan na itong namatay. Ayon na rin sa mga nakakwentuhan niyang mga tricycle drivers na nasasakyan niya. Kumbaga, nagmumulto daw yung estudyanteng babae na yon. Hindi ko na binanak pang alamin yung mas malalim pang kwento. Ilang beses din ako nagpabalik-balik sa Baclaran Church at Quiapo Church nun at bumili rin ng pangontra sa mga tindera para hindi na ako multuhin o sumakay pa yung multo ng estudyanteng nagpakamatay mula sa 11th Avenue. Ang sabi ng iba na napagkwentuhan ko tungkol sa karanasan kong yon, baka raw sa akin ito humingi ng tulong o kung ano man. Pero bakit naman siya hihingi ng tulong sa akin? Siya nga itong nagpaamatay. Hindi sa wala akong pakialam. Ayoko naman na bigla na lang akong atakihin sa puso kapag daulit pa yon. Matatakutin pa naman ako sa mga kababalaghan, lalo noon. Ang ginawa ko, ipinagdarasal ko na lang yung kaluluwa niya na sana ay matahimik na at hindi na ako multuhin pa nito. May isa pang pagkakataon na nakita ko yung babaeng estudyante na yon na papalapit sa tricycle ko. Tapos bigla na lang itong nawala na parang bula. Pero yun naman na yung huling beses na nakita ko siya. Hanggang sa lumipas ang ilang taon na pamamasada ko at tumigil na ako sa pagtatricycle. Ngayon naman ay hindi na ako masyadong matatakutin kaya nahilig na rin ako sa pakikinig ng mga horror stories. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat kung inyong mabasa. At sana ay marinig ko rin sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Renato, hindi ko tunay na pangalan. Galing po ako sa probinsya ng Bukidnon at naapangasawa ng taga Mindoro. Sa atunayan, hindi po lumaki yung asawa ko sa lugar nila. Bagong lipat lang po kami noong mga panahon na yon nang pumanaw yung kanyang mga magulang at kailangan na umuwi siya. Mga hapon noon nang may isang may edad na lalaki ang lumapit sa akin. Base sa itsura niya ay nasa late 50s na ito pero matikas pa rin ang tindig. Tawagin na lang natin siyang Abner. Tinanong niya ako kung may trabaho na ba akong nahanap. Kako, kung wala pa, baka pwede pa raw akong mamasada. May extra daw kasi siyang tricycle at sayang naman kung hindi magagamit. Arkilahin ko na lang daw. Tamang-tama na kailangan ko ng mapagkakakitaan kaya tinanggap ko yung naging alok niya. Unang buwan ko roon ay nagkaroon ako ng iilang pasahero na kalaunan ay naging suki ko na. Kumbaga, hindi naging mailap sa akin ang pera. Ang routine ko pa nga noon sa pamamasada sa umaga ay tumatambay ako sa palengke. Inaabangan ko ang mga pasahero na maagang namimili. Hindi pa ganun kauso yung pila ng mga tricycle. Nagkaroon pa nga ako ng mga suki na pinapakyaw ako at yung iba pa nga ay hindi na kinukuha ang sukli. Keep the change kumbaga. Meron din akong naging pasahero na sinusundo ko pa sa bahay nila at binabalikan ko rin tuwing nauubos na ang tinda nito. Natuwa ako dahil malaki ito magbigay ng pamasahe. Mangilan-ngilan din ang naging suki ko. Katulad ng tindera sa palengke ay naging suki ko rin ang mga ito sa hatid sundo. Masaya ako sa kinikita ko sa pamamasada ng tricycle. Nabibili ko kasi yung pangangailangan ng pamilya ko. Naapagpatayo pa nga rin kami ng maliit na tindahan at kalaunan ay isang bagong tricycle. Mas maganda rin kasi na wala akong iisipin na bayarin dahil sariling tricycle ko na ang gamit. Isa pa, naawa rin ako kay Mang Abner dahil sira-sira na yung ginagamit itong tricycle. Kako sana, yung pinaarkilahan niya sa akin, yung gamitin na lang niya para hindi siya mahirapan sa pamamasada. Minsan kasi ay nakakasabay ko ito sa pag-aabang ng mga pasahero. Madalas pa itong masiraan dahil tumitirik ang makina ng minamaneho niya. At ang ending ay lilipat ang pasahero nito sa iba.
Maayos ko naman sinauli kay Mang Abner yung tricycle niya na ipinagawa ko pa sa talyer para magmukhang bago. Pati nga yung makina, pinapalitan ko rin. Ang buong akala ko noon ay masaya ito sa ginawa ko, pero nagkamali pala ako. Dahil yun ang simula ng bangungot sa buhay ko na hindi ko naisip na mangyayari. Isang linggo ako na hindi nakapamasada dahil dinapuan ako ng matinding lagnat. May napansin din akong kakaibang butlig na tumutubo sa katawan ko. Inisip nga ng asawa ko na baka dinapuan na ako ng chickenpox. Panireklamo rin kasi ako na Makati yun. Ang ipinagtataka ko pa na tuwing gabi, madalas ako nakakaramdam na parang may gumagalaw sa loob ng mga tumutubong butlig. Ramdam ko rin na kinakain nito ng paunti-unti yung laman ko. Hindi ko alam kung nasa isip ko lang ba yun o totoo, pero yun yung pairamdam ko nun. Nagpa-check up kami at niresetahan ako ng para sa chickenpox. Ito rin kasi yung findings ng doktor. Pero ilang araw na akong umiinom ng gamot at nagpapahinga pero walang epekto. Pairamdam ko pa nga ay mas lalong lumalaki yung mga butlig sa katawan ko na makikita na ang nananalaman sa loob. Hindi rin humuhupa yung lagnat ko kahit ilang araw na. Nanlalalim na rin ang mga mata ko dahil sa palaging kulang sa tulog. Umuulan nung gabing yon. Hindi ko maipaliwanag ang pangangati ng buong katawan. Wala rin akong tigil sa pagkamot, pero hindi pa rin guminhawa yung pairamdam ko. Basta mahirap ipaliwanag. Naiinitan ako na hindi ko matukoy. Tapos kapag kinamot ko yung makati na parte, ay mas lumalala pa ang kate na nararamdaman ko. Parang ang sarap nung ihagod sa magaspang na sahig. Baka sakaling humupa yung kating nararamdaman. Nung hindi ko na matiis, ay dinampot ko yung dahon na tinapal sa akin ng asawa ko at buong lakas kong kiniskis yun sa parte kung saan ako nangangati. Doon na ako napaiyak nang wala sa oras ng aksidente kong makamot ang isa sa mga butlig. Sobrang sakit at hapdi nun na parang nitong kinain ang laman ko. Muntikan pa akong masuka nang makita na parang may gumagalaw na nasa loob nito. Yung parang maliit na uod. Pasintabi po sa mga nakikinig kapag may eri itong kwento ko. Napaduwal na ako nun nang makita kong lumabas galing sa butlig ng katawan na may kasamang kilabot. Muli ko na namang naramdaman ang pangangati. Hirap din akong pigilan ang pagkamot. Basta, kung maranasan nyo to, ewan ko na lang. Isa-isa na namang nabutas ang mga butlig. Katulad ng nabutas kanina ay may nanari na lumabas dito. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ang dalawang langaw na nagmamadali pang lumipad. Doon ako mas nahintakutan. Halos magwala na nga akong tinatawag yung asawa ko. Nagimbal din ito nang makita ang kalagayan ko. Lumabas siya ng bahay at nagtawag ng tulong. Matapos ang ilang minuto ay bumalik siya. Nangihina na ako noon nang binalikan niya ako dahil habang nasa labas ito at humihingi ng tulong ay kusang nabubutas yung mga butlig. Ilan na ngang langaw at uod ang lumabas sa katawan ko. Hindi ko na alam ang gagawin noong mga oras na yon kung alin sa dalawa ang paiiralin ko. Takot ba o pandidiri? Napakainit sa pairamdam na Makati. Gustuhin ko man na magpagulong-gulong ay ramdam kong hindi ito tatalab. Ang pinagdarasal ko lang noong mga sandaling yon ay sana matapos na yung paghihirap ko. Isa palang albularyo ang tinawag ng asawa ko. Nang makita ako nito ay agad itong naglabas sa mga kasangkapan panggamot. May ibinuhos itong langis sa katawan ko. Pumikit habang umuusal ng dasal na hindi ko maintindihan. Hindi pa rin mawala-wala yung pangangati na nararamdaman ko. Nangihina na talaga ako noon na nandidiri sa sarili ko dahil sa mga maliit na uod at langaw na nagsisilabasan. Nang magdilat ito ng mga mata ay may kinuha itong bao ng nyog na may laman ng mga dahon at sinindihan. Pinausukan ako nito at nagsimula akong magsisigaw. Pairamdam ko kasi noong mga oras na yon ay parang nalalapnos yung balat ko at laman. Sa panaginip ko, nakikita ko yung sarili ko at nasa tabi ko ang umiiyak kong asawa. Nahintakutan pa nga ako dahil akala ko patay na nga ako. Pinilit kong bumalik sa katawan
pero parang may malakas na puwersa na humihila sa akin. Naarating yung sarili ko sa tapat ng tricycle na pagmamay-ari ni Mang Abner. Nakita ko na may taong nakaupo sa loob ng tricycle at may bitbit na kandila. Hindi ko gaanong naaninag ang mukha nito dahil tanging kararampot na liwanag lang ng kandila yung ilaw. Tapos, pumailalim ang isang nakakakilabot na halakhak at ang pakiramdam na para akong sinasaniban. Doon na po ako nagising. Talagang naalala ko yung panaginip kong yon at matinding takot ang naramdaman ko. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagkapaso. Nabigla pa nga ako nang hinampas ako ng albularyo gamit yung sanga ng dahon na hawak niya. Paulit-ulit niya itong ginawa habang umuusal ng dasal. Pero hindi pa rin mawala ang init at kate sa katawan ko. Nang muli niya akong pinausukan ay saka ako nawalan ulit ng malay. Hindi ko na matandaan yung sumunod na nangyari. Basta, pagkagising ko ay nakabalot na yung katawan ko sa puting tela. May iniwan yung albularyo sa asawa ko noon na isang garapon. Isa pang gamot na pinainom sa akin at ipapahid din sa akin dahil babalik siya kapag hindi pa rin ako gumaling. Salamat naman sa Diyos at matapos ang isang linggo, unti-unti namang naghilom yung mga sugat ko. Ang sabi ng albularyo na ng gamot sa akin ay doble ang balik sa nambarang sa akin kapag natalo niya ito. Inggit at galit daw ang dahilan ng nangbarang sa akin. Kumalat sa lugar namin yung magkasunod na pagkakasakit namin ni Mang Abner. Na atulad ko ay hindi rin naaligtas sa mga tsismosang kapitbahay. Nung dinalaw ko ito sa kanila ay halos hindi ko siya makilala. Malala pa sa naging kalagayan ko ang nangyari dito. Hindi ko na rin siya makausap ng maayos. Nabigla na lang ako na isang umaga, ibalita na namatay ito habang nakaupo sa loob ng kanyang tricycle. Naging palaisipan sa akin yung nangyari sa aming dalawa noon ni Mang Abner. Kung kagaya ko rin ba ay binarang din siya. Nang dumalaw yung albularyo sa akin matapos yon, sa kanya sinabi na si Mang Abner yung nagpabarang sa akin. Magkahalong galit at awa ang naramdaman ko. Nang dahil lang sa mas marami akong kinita sa pamamasada ng tricycle niya, ay humantong pa sa pambabarang ang lahat. Kahit maraming taon na ang lumipas, ay naatatak pa rin sa isip ko yung nakakakilabot na aranasan kong yon. Nagbakasakali lang ako na baka mabasa ninyo itong kwento ko. Kung ganun man, salamat Sir Bob sa inyong oras. Palagi akong nakikinig at taga-abang sa inyong channel. More power sa inyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Pangkoy mula sa San Fernando, Cebu. Isa akong magsasaka at delivery rider ng maliit naming negosyo. At yung ginagamit kong service ay isang tricycle. Ang may-ari ng lupa na sinasakahan ko ay sa lola ko na si Lola Carmen. Bali kapatid po siya ng aking yumaong lola na naapangasawa ng may-ari ng mga lupain. May taniman din kami ng gulay na nilalako ko sa palengke. Doon ko binubuhay yung pamilya ko. Minsan noon, inutusan ako ni Lola Carmen na ilako rin yung mga prutas sa tanim niya at binibigyan din niya ako ng share nito. Kilala din si Lola Carmen na isa sa mga nagpapautang ng pera sa aming lugar. Karamihan ng mga nangutang sa kanya ay hindi nga binabayaran. Ang iba, sila pa ang galit kapag sinisingil. Balik tayo sa kwento ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Nagpahatid sa akin si Lola Carmen gamit yung service sa tricycle papunta sa ospital sa kabilang lungsod. Naikwento nito sa akin na may kamag-anak daw kami na gustong umutang sa kanya. Pero dahil bayaran ng amilyar ay hindi niya muna ito pinahiram. Isa rin sa rason kaya hindi siya muna nagpahiram ay ang pabalik-balik nito sa ospital. Sinusumpong kasi ito ng sakit. Ramdam ko ang lungkot ni Lola Carmen noon habang nagkukwento. Ewan ko, dahil nung gabing yon, hindi talaga ako mapalagay.
Hindi ako mapakali sa higaan pagka-uwi. Idagdag pa ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Basta, hindi ko rin magets yung sarili ko nun. Kinabukasan, hindi ako napag-deliver ng mga ilala kong gulay dahil wala sa akin yung tricycle. Wala naman akong matandaan na may nanghiram nun. Sinuyod ko ng ikot yung taniman namin pero hindi ko pa rin makita yung tricycle. Nagtanong-tanong pa ako sa mga kapitbahay pero iisa lang ang sagot nila. Wala raw silang alam. Nag-alala na ako dahil pinapabalik pa naman kami sa ospital mamaya. Wala akong gagamitin. Pero nag-commute na lang muna ako papuntang palengke at tumiretso agad kina Lola Carmen. Habang naglalakad papunta sa bahay nila ay bigla na namang lumakas yung kabog ng dibdib ko. Lalo pang lumakas yun nang makita ko yung tricycle ko na nakaparada sa loob ng bakuran nila. Sa isip ko, sino naman ang nagdala nun dito? Ibang kabayong naramdaman ko nang tuluyan akong makapasok sa bakuran nila. Sa labas pa lang ay tinawag ko na ang pangalan ni Lola Carmen. Pero wala itong tugon. Iba na ang kutob ko noong mga oras na yon. Nang sumilip ako sa bintana, ginalugad ko yung mga mata ko sa kabuuan ng bahay. At sa isang sulok, nakita ko si Lola Carmen. Nakahandusay sa tiles ng bahay nila at naliligo sa sarili nitong dugo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nakita ko. Naisip ko pa nga noon na baka pinagtitripan lang ako ng paningin ko. Pero nang muli ko itong silipin, wala pa rin pinagbago. Nakahiga pa rin si Lola Carmen sa tiles na maraming dugo. Mas lalo akong kinilabutan. Para pa nga akong nakainom nun dahil pasuray-suray akong lumabas ng bakuran para humingi ng tulong. Nang dumating ang mga pulis at nilabas si Lola Carmen ay halos hindi ko ito makilala sa dami ng tadtad nito sa katawan. Kinunan ng statement ng kapitbahay nila. Pasado 12:00 daw ng madaling araw nang marinig nila ang tunog ng isang tricycle papasok sa bakuran ni Lola Carmen. Tapos umalis naman agad ang nag-drive nito. Mga bandang 2:00 ng madaling araw daw ay muli nilang narinig ang pagpasok ng isang tricycle sa bakuran ni Lola. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog. Matapos yun ay wala na silang narinig na. Iilan sa mga kapitbahay din nila ang nakapansin ng tricycle na nakapark sa loob ng bakuran ni Lola. Nung tinanong na kung sino ang may-ari ng tricycle, nagdalawang isip pa nga ako sa isasagot. Iisa lang kasi ang nasa isip ko noon na baka ma-frame up ako. Gustong palabasin ng salarin na ako ang pumatay kay Lola. Sa huli ay inamin ko na ako ang may-ari ng tricycle at sinalaysay ko rin sa kanila na kinuha nga yung tricycle ko sa bahay nang hindi ko kilala. Kaya nandoon ako sa bahay nila Lola para sunduin ito para bumalik kami sa ospital. Nagulat pa nga ako kung bakit naroon na yung tricycle ko sa bakuran ni Lola. After nila akong makuna ng statement ay pinusasan ako ng mga pulis. Mangiyak-iyak pa akong naguluhan na humihingi ng dahilan sa kanila. Hindi pa uso ang CCTV noong mga panahon na yon nang nangyari ito sa akin. Kaya hindi ko rin maipagtanggol ang sarili ko. Nakulong pa nga ako doon ng mga 2 hanggang 3 araw dahil Biyernes nung nangyari yon. Walang proseso at judge ng weekend. Patapos yon ay pinalabas ako. Siguro ay nakonsensya ang kapitbahay at tumistigo sa totoong salarin. Isang malapit na kamag-anak namin ni Lola ang totoong salarin nun. Ang rason nito kung bakit niya nagawa ang karumal-dubal na krimen ay wala na siyang pambili ng droga. Galit ito dahil hindi siya pinahiram ni Lola. Kaya halos nalimas din yung ilang mga pera at alahas ni Lola sa bahay nito. Lumabas din sa autopsy ang fingerprints na tugma sa salarin, pati na yung fingerprints sa manibela ng tricycle ko. Pilit kong binabaon sa limot yung nangyaring yon. Pero hanggang sa ngayon, naaalala ko pa rin ang naapaninindig balahibong nasaksihan ko. Hanggang dito lang po ang kwento ko. Sana ay mapili ninyo itong kwento na basahin sa channel. Hindi nga lang ito tulad sa mga nakasanayan nating multo, mga aswang, elemento, kulam at ano pa. Pero matinding takot ang naramdaman ko noong mga panahon na naranasan ko to.
dahil totoong buhay ang nawala dahil sa masamang loob. Magandang gabi Sir Bob at sa lahat ng nakikinig sa channel nyo. Tawagin na lang akong Nico mula sa Osamis City. Simulan ko na po agad ang kwento. Wala akong permanenteng tirahan dahil palipat-lipat yung destinasyon ng pinapasukan kong trabaho. Naapagtrabaho ako sa isang barge. Sa mga hindi pamilyar sa term na to, ito yung klase ng cargo passenger na barko. Pero kadalasan ay mga produkto na i-deliver sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bawat lugar na dinadaungan namin ay maglalagi kami ng 2 o 3 linggo. Isa ang Negros Occidental sa nadaungan naming lugar, kung saan na-experience ko ang isang nakakakilabot na encounter sa isang laman lupa. Nakaugalian ko na apag dumaong kami sa isang lugar ay hindi talaga maiwasan ang mapapainom ka. Lalo na at tumapat sa kapistahan ng naturang bayan. Wantusawa talaga ang pagkain at inuman. Isang gabi, habang pauwi na kami galing sa inuman, tanda ko pa noon na inaakay ako ng kasama ko pauwi. Yung daan pala patungo sa tinuluyan namin ay nakapwesto sa gitna ng taniman ng mga mangga. Bago maarating ay madadaanan ang isang sirang tricycle na hindi ko alam kung bakit hindi nila tila inaalis doon. Pero ayon sa mga taga roon, ang dahilan kung bakit hindi nila ginagalaw yung luma at sirang tricycle na yon ay dahil may bahay daw ng nuno sa punso roon. Tinawanan ko na lang yung kwentuhan ng mga kasama ko. Habang naglalakad kami, ay bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan kung bakit. Nakaramdam din ako ng pagkaihi. Tumigil muna ako sandali at kahit nakakaramdam ng kaba, ay humarap ako sa kinapwestuhan ng sirang tricycle. Hindi ko na rin mapigilan yung ihi ko. Kaagad naman akong sinaway ng kasama ko na baka raw babulabog ko yung naatira sa punso. Bahagya lang akong napatawa. Muli ako nitong sinita at nagtabi-tabi pa nga malapit doon sa may tricycle at pabirong nagwika na makikiihi lang. Medyo bata pa ako noong mga panahon na yon. At hindi ko masyadong iniisip yung mga pamahiin o kinagisnan ng ibang lugar. Kumbaga noon, hindi ko masyadong pinaniniwalaan ang tungkol sa mga elemento at kababalaghan. Kahit ilang beses na akong hinila ng kasama ko, ay hindi ko pa rin tinigil yung pag-ihi ko roon. Pagkatapos ng ginawa ko, ay walang tigil ang pananakot sa akin ng kasama ko na hindi siya naging pabaya para pagsabihan ako. Kinabukasan nun, hindi ako nakabangon dahil sobrang taas ng lagnat ko. Nahihirapan din akong umihi dahil nabaga talaga yung alaga ko. Ang nakakakilabot pa, bigla na lang akong nagkaroon ng pantal sa buong parte ng katawan. Kinabahan na nga yung mga kasama ko dahil sa ilang beses namin bumabiyahe ay yun yung unang beses na nagkaganon ako. Baka raw may nakakahawa na akong sakit. Biglang nagsalita yung kasama ko sa inuman kagabi na baka nagalit daw yung nuno sa punso kaya pinasakitan ako. Gusto ko sanang tawanan ulit yung sinabi niya pero hindi ko magawa. Takot at kirot ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Imbis na babiyahe na kami nung araw na yon ay hindi kami makaalis dahil sa naging kalagayan ko. Nang may dumating na manggagamot, nag-request ito sa mga kasamahan ko na kumuha ng palanggana at lagyan ng katamtamang sukat ng tubig. Tag-usal pa nga ito ng dasal habang iniikot-ikot sa akin yung kandilang hawak niya. Pagkatapos, saka nito sinindihan at tinapat sa palanggana na may lamang tubig. Kitang-kita ng 2 mata ko yung hugis na nabuo. Nagwika ito na isang pamilya ng mga duwende ang nagalit dahil sa kawalang hiyaan at pambabastos na ginawa ko. Kailangan ko raw mag-alay ng mga pagkain at humingi ng tawad sa kanila. Gawin ko raw to bago magtakip silim dahil kung hindi ay mas lalala ang kondisyon ko. Sa totoo lang, sabi ko nga noong mga panahon na yon, hindi ako mapamahiin na tao kaya hindi ako naniwala sa mga elemento. Pero nung araw na yon ay nagbago ang paniniwala ko.
Sinunod ko yung utos ng magtatawas. Kahit nahihirapan akong maglakad noon, ay pinilit ko talagang maapunta sa kinaroroonan ng sirang tricycle kung saan naroon daw ang bahay ng nuno sa punso. Nagtayuan ang mga balahibo ko patapos mailagay ang mga alin na pagkain at taimtim na humingi ng tawad sa mga elemento. Muling nagdasal ang magtatawas. Nang makauwi kami, ay may inabot itong gamot na inumin ko raw. Kinabukasan, para akong nabunutan ng tinik nang mawala ng parang bula ang mga pantal ko sa katawan. Para din akong hindi nagkasakit. Kaya simula ng araw na yon ay naging maingat na ako sa mga lugar na pinupuntahan namin, lalo at naglalayag kami sa iba't ibang probinsya dahil mahirap na. Nabawasan yung pagiging pasaway ko at isip bata. Nangyari pala itong kwento mahigit 10 taon na ang nakaraan. At dahil nga naniniwala na ako sa mga kababalaghan, nagustuhan ko rin ang pakikinig ng mga kwentong katatakutan sa inyong channel. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabasa, Sir Bob. Sana ay magbigay aral ito sa ibang nakikinig. Pagpalain kayo.